ng Department of Education na tuloy pa rin ang pagpapatupad ng K-12 program sa bansa. Ayon kay DepEd Secretary Armin Luistro, malaki ang maitutulong nito sa pagpapataas ng workforce sa bansa na isa sa mga sangkap sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Si Ara Perez sa detalye. Sa isang bansang nakasalalay sa manpower, kritikal ang bilang ng mga nagtatapos sa pag-aaral taon-taon. Magandang tugon dito ang paggawa ng isang educational system na magbibigay ng mas maraming graduates habang isinasaalang-alang ang kalidad ng edukasyon sa bansa. 3 taon na mula nang ito ay maipatupad, ngunit wala pa rin makapipigil sa Department of Education sa pagpapaunlad ng programa nitong K-12. Ang unang batch ng mga mag-aaral na sumailalim sa programa ay magtatapos sa 2018, kung saan ay bibigyan sila ng pagkakataong pumili kung gusto nila magpatuloy sa kolehiyo o magtrabaho na. Ang ending po nito, every Filipino who finishes high school, senior high school, should be ready to go to college or take up work and employment. Eksakto po yan dahil 18 years old sila, or start their own business, or take up other higher technical skills. No? So, hindi po natin sila ikinakahon, binibigyan po natin sila ng choice kung saan sila pwede pumunta. No? Ayon kay Luistro, ito ay magdudulot ng hindi bababa sa 1 milyong karagdagang workforce taon-taon na may malaking epekto sa ekonomiya. Magiging daan din ito sa pagpuksa sa bilang ng unemployment sa Pilipinas. Dahil dito, inusig ng Department of Education ang mga Pilipino na suportahan ang kabuuang pagpapatupad ng K-12 habang patungo ito sa finish line. Maipakita po namin in the next quarter na lahat po ng hindi namin natapos ng 2014 at lahat po ng mga budget for senior high school ng 2014 at 2015, may ikasa po yan sa second quarter of this year. No? At wala po akong duda, ang kailangan kulang na lang po namin yung suporta at tulong ninyo because as we push for the last mile, I am sure we would need all the help we could get for the implementation of K-12. No? Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.